Unya ibiya si Jesus sa yuta dool sa Tiro sa umilakaw nata sa Sidon nato sa langaw sa Galilea agi sa yuta sa Decapolis. Ug may usa ka tawo nga pungol ug amang nagipadala sa pipila ka mga tawo ngadto kang Jesus. Ug mihangyo sila kaniya ang iyang kamot itapion niya sa tao. Busa ipahilayo siya ni Jesus sa mga tao ug ikulkog niya ang mga tudlo sa dalunggan sa tao. Niya itutuan niya ang mga tudlo ihikap ang dila sa tao. Ubihangan si Jesus sa langit nang hupaw siya ubigon sa tao Ephata na sa ato pa maaplika. Diha makadungog na ang tao ug maayo na siya masulti. O gipinahan silang tanan ni Jesus sa dili pagpanugilo ni kang bisan kinsa apan hilabihan hinuon nilang panugilo niini. Kung natingala pag-ayo ang tanan, umingon sila, maayo gayon niyang pagkabuhat ang tanan. Bisan gani ang mga pungol, yang gihimo nga makadungog, ug ang mga amang makasulti. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Madunggan ba ang walay tingog? Can you hear the sound of silence? Bago lang yun, sagad na po nga madungog ng mga komento sa panahon na magkamera, mag-selfie, mag-groupie, mag-picture. Mayroon dayon, nahilong kaayo basta magpa-picture. Hilong niya naduga. Madungog ba ang kahilong? Ang walay sounds, madunggan ka? Siguro you are not so observant or meticuloso ba hindi ini. Nganong na madungog man ang kahilong? Murag too trusting ng mga panghitabo. Hilong niya madungog. Ang ato ang Ebanghelyo, it's all about opening the ears that able the person to speak. On the process of speaking, we must hear first. Ang bata nga makaistorya, kinahanglan una sa tanan, makadungog. Kaya kung di siya kadungog, dili usab siya makaistorya. Akong dugangan ang senaryo. Kanang singer, basta kay maayo ang iyang tingog, tungod kay maayo ang iyang pandungog. Musinyas kanina siya na, kay maklaro ang feedback or ang palit sa kayaan. So ang mga singer, kinahanglan na sila, doon na sila yung speaker, sila yung dalunggan, o doon na yung monitor diha sa stage. Aron na makadungog siya sa iyahang istorya. O ma-perform niya ang iyang pagkanta, pag-ayo. We have to listen first. Sa mga military, ingon, obey first before you complain. Meaning, you have to listen first, then do your thing. Sa tuwa karon pagpamalandong, dahil kamo sa pagpamalandong, we might be talking so much before God, pero malimtan nato ang pagpaminaw una sa tanan gikan kaniya. Sa buntag, sayo sa buntag, kung sa kaha nga tuwa na buhaton, is it the verbal prayers that we have in the church, the Our Father, the Rosary, mga novena, Maghimay ka Maria o uban pa?
Anaa ba ka nato una ang pagpaminaw? Anaa ba nato ang paghilom? Pag-aninaw sa tanan, listen to God, and even to the extent of listening what's really happening within us. Madunggan ba nato ang atong gininhawa? Madunggan ba nato ang pinitik sa atong mga kasing-kasing? Kay diha sa kahilom o attention, very attentive in listening, diha na sinatik sa karaan kay mga katawan atong magtigulangan ang presensya sa Dios. Dili sa dalugdog, dili sa kilat, but in the sheer sounds of silence. One time, I happened to enter the adoration chapel late at night. Pagkaalim doon, nandiha sa kahilom, taliwala sa tabbana, sa tanan. Nabati na ako nga murag congested or ako kabalingon with this new a bit of sharing to what's really happening with me sa diha sa mga obligasyon, mga gihatag sa akuha nga pagmata palandaan murag nawala na ang panahon sa kahilo, talking, dealing with people, pagsugod pa lang sa office time hangtod mo tapos puno. Diha sa kahilom, I really experienced the presence of God in me. Diha sa kahilom, ma-energize kita pagbalik. Diha sa kahilom, you don't say any words at all, but you know the presence of God in the Eucharist, the Adoration Chapel. I'm referring to the Adoration Chapel. Pagkaanindot kayo. Pusang taliwala sa atong ang kabana sa kinabuhi, sa mga obligasyon sa kinabuhi, find time with God. Sayod ko, kapana kaayo ang inyong kahimtang. Diha sa inyong mga panginahanglanon nga absent adlaw tanan. Kay doon na kamoy mga obligasyon finansyal. Doon na mo'y mga anak. Doon na mo'y mga ipanghandol uban pa diya sa mga opisina. Pero ang ating Ebanghelyo karon nagingon, listen first, listen. Open, mabuka ka, ifata. Then you later talk, express. Busan ini, the process of expressing ourselves, the process of prophesying our faith, first listen to God. Mabinaw yun kaniya. Kaya lagi, diha man sa ito ang kinabuhi, ang bungol o ang amang konektado. Ang tao makaistorya kung una maminaw kaniya. Busa, bukha ang ato ang mga dalunggay sa pagpaminaw sa Diyos, then later, you have to talk. Maminaw sa mga tao, niya tatlo mo sa kongreso. If you're working like sa Gunang Bayan, o sa Sine, or there sa Congress, listen first, listen to the people. Then be the mouthpiece of these people. Listen to God, be the mouthpiece of God. Sa ito ang pagpadayon ng Santos nga Misa, ako ang nagiging padakan. Nga dili sagad, dili kanunay nga, kanunay tanong istorya. Kaya lagi importante ang pagpaminaw una sa tanan. If the singer can perform well, if he can hear his voice and hear the monitor, diha po sa kagalingon ni anak na makaperform kita ng mga anak sa Diyos. Kung una sa tanan, maminaw ka diya. Can you hear the sound of silence? Yes, in God. Palihog sa